I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, meron tayong upload videos, updates. Ayan, nakikita nyo guys yung nakikita ko. Yan po si DA Secretary Teo Laurel at ang Bureau of Customs na si Commissioner Rubio, mga beswa. So dahil dyan, maganda ito. Ito na naman po tayo. Talaga naman itong ahensya ng gobyerno under the Marcos administration, talagang nagtatrabaho po sila. Ito, basahin po natin para kumpleto detalyado mga kababayan. Sabi dito guys, DABOC SRA inspect smuggled sugar haul at Port of Manila. Oh, and goes. Ayan, basahin natin Ayan May 29, 2025. Oh, and goes. Official from the Department of Agriculture and Bureau of Customs on Thursday inspected smuggled sugar from Thailand. Brought in by a multi-purpose cooperative following the directive of the President Ferdinand R. Marcos Jr. to intensify the crackdown on agricultural smuggling to protect farmers and consumers and ensure a fair market for business. Dapat ito guys dapat ipamimigay na lang, kaya bibinta na lang po sa kadiwa ng Pangulo. Siyempre dadaan po yan sa quality control at dadaan po sa para matest kung safe ito gagamitin para sigurado. We cannot let this illicit trading practices undermine the agriculture sector and hurt our farmers. Tama. Particulados in the sugar industry, said Agricultural Secretary Francisco P. Teo Laurel Jr. I congratulate the BOC for a job well done for this. Alam nyo, mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr., nako, hindi na po mabilang sa mga kamay yung mga smuggle na produkto mga kababayan. Alam nyo, marami po yan. Hindi ko lang taga in-upload kasi ito si YouTube kasi minsan nililimitahin niya pero nakakalusot din, no? So, tuloy. Sabi dito, the DA Chief Joint Bureau of Customs Commissioner Bimbeno Rubio and Sugar Regulatory Administration, Chief Executive Officer and Administrator Pablo Ascona, in the inspection of the smuggled sugar that arrived in the Port of Manila late April. Kala nyo, makakatakas kayo nga. Wala na kayo sa panahon ni Poncio Pilato. Nasa panahon kayo ngayon ng isang pinuno na talagang sobrang higpit pagdating sa mga smuggle na ito. Size were 4 containers. Vans loaded with a total 2,050 kilo bags of refined sugar with an estimated retail value of 9 million. Biro nyo guys, ang laki. Bakit itong mga smuggle na ito ayaw dumaan sa Bureau of Immigration o kaya sa BOC? Ayaw nila magbayad ng tax, On a shipment which arrived on April 29 at the Port of Manila from the Port of Thailand, involved 2 container vans of refined sugar imported by Rojas City-based La Paz Multipurpose Cooperative LMC without any permit or import allocation from SRA. Patay kayo ngayon. Ayan, tuloy. Masyado kayo kasi ganid Ayaw nyo magbayad ng ng taxes. Ayan. LMC also doesn't process a clearance to release import sugar. Dapat isara yan. Wala namang kakwenta yan. Mga mga kulurom baga. The 2 other container vans which arrived in January from Vietnam also container refined sugar as a test by the SRA showed, but the declared as a sweetener mix which has a lower tariff. If the cargo was allowed through custom, the government would have been deprived of 1.8 million in import tax. Biro nyo yun mga kababayan.
Alam nyo, ito talaga ang isa sa mga sakit, no? Itong mga smuggle na ito. Sa totoo lang, walang katigil-tigil. Alam nyo ba, dekada na itong mga ginagawa nila? Oh, kawawa yung mga local farmers natin, guys. Nababypass sila. Ito sila talagang kumikita as in. Ewan ko ba, bakit ito? Maraming mga masasamang tao, gumagawa ng kalukuhan. Ayan, tuloy. The cargo has been declared abandoned by the consignee. On record, by OPC. Biro mo, the closer coordination among the government agencies to clamp down on smuggling as well as the implementation of the Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, which doesn't allow bail should put fear on these illicit traders, said Secretary Teo Laurel. Wala kayong kawala. Kung sa panahon ni Poncio Pilato yan, wala. Siguradong lusot yan. The DA chief instructed the SRA to blacklist LMC. Patay ka ngayon. And you buy since they are registered sugar traders and importers. Nga. Buti nga sa inyo yan. Ano kayo salot kayo talaga. Yung mga smuggler na ito. Ay, grabe ito guys. Mas malala itong mga nakaraan administrasyon. Talagang grabe. Talamak talaga. Kaya tingnan nyo, ang tataas ng mga bilihin ng mga nakaraan. Ay, kasi gawa ko din dito sa mga mga garapato na ito Aside from refined sugar, the BSC also confiscated smuggled cigarettes that could undermine the incomes of tobacco farmers. The DA through its Inspectorate and Enforcement Office last year cites 2.83 billion worth of smuggled farm goods, around 1 billion higher compared to the level in 2023. From January through May 19 this year, DAIE already seized and condemned smuggled farm goods worth a total 400.6 million. Grabe, biro nyo yun. Pag nakalusot, di ba guys? Ang laking mawalan sa pamahalaan. At saka isa pa, kawawang mamayang Pilipino. Yung mga lokal na farmers, kawawa talaga sila. So, biro mo yan. Ang dami yan guys. Ito pa yung mga highlights. And goes. Sana safe yan, kakainin. Kanya ang dami, diba? Grabe. Mga best. Ayan pa, and goes. Sana ipamigay na lang o kaya ibenta na lang na mas mura sa kadiwa, Pero i-check muna yan, guys, kung safe ba gamitin. Alam mo, kudos din talaga sa Bureau of Custom. Talagang grabe. Milyon-milyon talaga nakakumpiska nilang mga smuggle. Mga produkto, maisda man yan. O mga karne, dami. Ayan biro mo yan. Wow, kudos naman talaga kaya Commissioner Rubio guys. Masipag. Mga ito. Kaya nga nabibigyan sila ng award Ay, puti. Puti yung sugar guys. And goes. Mahirap din tong mga smuggled na sugar na ito. Bakit kanyo? Baka mamaya may mga contaminated ng mga chemical baga. Nakakasira sa katawan ng tao, siyempre, Naku, ang dami, mga bes. Ang tindi nito. M goes. Dear. Ayan, Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan. Laman tayo, puro good news tayo. Ang laking perang nawala dito. Ang nawawala dito sa may-ari, guys. Hindi niya napakikinabangan, di ba? Matindi. Buti nga sa inyo. Hindi kayo talaga uubra. Basta Marcos ang nakaupo. Nako. Alam niyo sa totoo lang, naobserbahan ko ngayon sa Pangulong Marcos Jr. Grabe din talaga siya mamuno. Ang dami talagang nakukumpiskang mga illegal na produkto. Grabe yun sa mga past admin, mga kababayan.
sa totoo lang, nagsusubaybay ako, pero ewan ko, parang wala naman ako nakikita mga ganitong klase, mga nahuhuli. Ayan pa, oh. Ito naman, nahuli din ng BOC, yung mga smuggler na sigarilyo. O, ayan, oh. Diba nabasa ko kanina? Antindi, mga kababayan. Oh, and goes. Not only the sugar, but also the cigarillos. Kudos naman sa BOC. Ay, imported yan mga beso. Antindi. Buti nga sa inyo yan. O, ayan. Ayan, congratulations. Saludo. Alam nyo, ito pa, oh. Sinabi po dito ni The Secretary Teo Laurel. Sabi dito guys, oh. Sabi niya dito, one day ago, Teo Laurel bans to firm over unauthorized sugar shipment. Ayan. Oh. Sabi dito, basahin nga natin. The Department of Agriculture has blacklisted 2 companies for attempting to smuggle 100 metric tons of refined sugar into the country as it stepped up enforcement efforts against agricultural contraband. So, dapat lang. Ayun yung kanina guys. O si pinasara na blacklisted na agoy. Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ordered the Sugar Regulatory Administration, which is ang SRA, to bar Rojas City based on La Paz Multipurposes Cooperative and Yubay OPC from further import activities, citing unauthorized shipments valued 9 million yan o kasi wala daw sila, hindi sila naka-registered. Kaya nga 'di ba, sabi ko kulurum. La Paz Corporation allegedly brought in 2 container vans of Thai refined sugar through the Port of Manila on April 29 without securing the necessary import allocation SRA declarance. So yan, alam niyo, alam na po natin yan. Binasam na po natin. O, di ba? Yubay OPC meanwhile declared its Vietnam shipments as a sweetener mix, a product taxed at the lower rate. O, two authorities later confirmed it was refined sugar. That cargo was declared abandoned with the unpaid import taxes estimated at 1.8 million. O, di ba? Ang laki. O, biro nyo yun. The closer coordination among government agencies to clamp down smuggle as well as the implementation of the anti-economic sabotage law, which doesn't allow bail should put fear on these illicit traders, Teo Laurel said. O, ba, diba? Mga beswa. While the combined shipments fall below to 10 million threshold for prosecution under the economic sabotage law, the government may invoke provision allowing the formation of a special inspection group empowered to access and monitor suspected storage and distribution site. Oh, sabi sa inyo So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, di ba? Sabi sa inyo Actually guys, ang dami talagang nakumpiska ng BOC. Hindi ko lang talaga in-upload, no? So, gawa nga ng nililimita ni ni YouTube kasi. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next uploads. Bye 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 ngayon, baboos. God bless Philippines.